Ito ang balita ngayon, trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, di ako natatakot mapatalsik sa pwesto dahil alam ng taong bayan na kayo ang manloloko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na rin ang Vice President na si Sara Duterte sa harap ng media at dito'y kanyang ibinunyag ang mga taong sinubukan siyang patalsikin sa pwesto at maging ang taong pinagkatiwalaan niya minsan na tila uhaw na rin sa kapangyarihan ay ayaw nang bumaba sa pwesto. Kaya Vice President Sara Duterte tila binasag na ang katotohanan patungkol sa magkapatid na Marcos na si PBBM at Senator Amy Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte may gustong pabagsakin di umano ang pamilyang Duterte. Yan ang punot dulo ng niluluto di umanong impeachment laban sa kanya. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay VP Sara, kahit pa raw i-deny ng Kamara ang planong pag-impeach sa kanya, ay ibinulgar na ito sa kanya ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Giit pa ni VP Sara, isa-isa na silang pinababagsak sa pamilyang Duterte. Mula niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ito ang sabi ng Vice President na si Sara Duterte dahil sa isang malaking banta ang mga Duterte sa mga nais pang manatili sa kapangyarihan. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi siya takot na ma-impeach dahil hindi raw kawalan sa kanyang posisyon sa gobyerno. Dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya naman raw ginustong maging vice presidente kung hindi lang nakiusap noon sa kanya ang magkapatid na si Bongbong Marcos at si Amy Marcos. Kaya napag-isipan ng vice presidente na pagkakataon nito na maipatuloy at matapos sana ang mga nasimulang big ticket project ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yun nga lang. Kaya nga diba tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Dagdag pa ng Vice President na si Sara Duterte, kahit na matanggal pa siya bilang pangalawang Pangulo o maging alkalde ulit ng Davao City, ay sigurado namang hahabulin pa rin siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. So alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pagbibigay din pa ng Vice President na si Sara Duterte, hindi problema sa kanya sakali mang magkahiwa-hiwalay ang dating magkakasama sa politika dahil wala naman daw ang katiyakan sa larangang ito. Pero ang hindi niya gusto, ang hindi ko naggugustuhan ay yung pagbabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika huwag lang maging bastos. Pero nagsisisi kaya ang Vice President na si Sara Duterte na walang pagdadalawang isip at taos-pusong tinulungan niya noon si Marcos Jr. sa eleksyon na maging katandem niya sa tinaguriang unit team. Do I regret helping Do you want to answer that question? Yes. Or alam mo ba sagot?
Samantala, pagkatapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe talaga, sobrang ginamit lang ang dalawang magkapatid ang Vice President. Kahit ako or lahat kong kamag-anak, nagsisisi talaga kami sa kay Presidente na binutuhan namin sila. Kung hindi pa kayo unit team, ay ayaw ko na at alam kong hindi dahil sa inyo, hindi sa Presidente ngayon. Di ba ikaw pa ang masama? Sige lang, Vice President, nandito lang kami sa likod mo. I love Duterte. Kahit ano pang sasabihin nila, matatapos rin yung termino nila. Napaka sobrang ganid nila sa kapangyarihan. Talagang nakapokus lang ang gobyerno na to sa pagpapalakas para sa kanilang kapakanan lamang, para lang manatili sa pwesto. Tandaan nyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan at mabubunyag ang dapat mabunyag sa tamang panahon. Magsama-sama na sila, VP, Ma'am Inday Sara. Nasa likod mo lang lahat ang taong bayan. Ikaw pa rin ang iboboto namin. Kaya naman binoto si BBM dahil kay Sara. Kung hindi sila nagtandem, hindi yan mananalo si Marcos Jr. Tuloy nyo lang, ma'am. Dito lang kami. Nakararaming Pilipinong susuporta sa inyong mga Duterte. Hindi sila magwawagi. Taong bayan ang kinakalaban nila. Hindi mga Duterte, gawa ng kanilang kasakiman sa pansariling interes laban mga kababayan. #Protect Pilipino. #We deserve better. Grabe, klaro pa sa sikat ng araw. Sobrang ginamit lang talaga nila ang Vice President na si Sara Duterte. Sobrang napakagahaman sa kapangyarihan. Lahat gagawin talaga nila para lang mapabagsak ng mga Duterte. Grabe na talaga tong gobyerno na ito. Ayan tuloy, nilabas tuloy ni VP Sara ang katotohanan. Kaya mismo na ang umami na hindi kayo mananalo kapag hindi nakipagtandem ang pangalawang pangulo. Tandaan nyo, hindi na kayo makakaulit pa sa amin. Tatandaan namin ang ginawa nyong pangtratraidor sa mga Duterte. Grabe, mas masahol pa kayo sa dilawan. Ninakaw nyo na ang pera ng taong bayan. Hindi daw politicing ang ginagawa ni Risa, pero ayaw bigyan ng budget ang OVP. Tapos pag may bumagyo, hahanapin si VP Sara. Kung walang pondo ang OVP, ano ang ibibigay? Paano magtrabaho ang VP kung walang pondo? Impeachment na gagawin nila dahil alam nilang mataas sa survey si Sara sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas, at ito'y kinaalarma ng lahat ng kalaban ng mga Duterte. At pag nangyari na mananalo ang mga Duterte, ito ay kinabahala nila na maubos ang lahat ng koneksyon, maungkat at makasuhan ang lahat ng kukurap na politiko sa gobyerno. Huwag na tayong magpabudol pa sa susunod na halalan. Sayang lang talaga ang mga big ticket projects ng dating administrasyon na wala na parang bula. Ngayon, ilang taon na nakalipas, kahit isa walang nagawa ang Marcos Jr. sa Pilipinas. Kung mayroon man, hindi naman ito ramdam ng taong bayan. End quote. Ito po, no, VP Sara, nilantad na po ang katraidoran ng mga Marcoses. Hindi pong isang tao, hindi po dalawa, lahat sila. Lantad. Nananalaytay dyan sa pamilya na yan, sa dugo ng pamilya na yan, yung katraidoran. Yan po, babae, magkapatid. Di nyo na mauto si Sara Duterte. Okay. Ito po, hindi po umubra yung script, no? Hindi po umubra yung script ni Risa Hontiveros. 100 times po siyang pinahiya ni VP Sara. No, yung mga script nila noon, pinapaniwala nila yung sarili nila sa VP Sara, walang alam si VP Sara, ipapasa lang yung sagot. Hindi umubra yan. Yung scripted na mga atake mo. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, una rin sa pagsusuri. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, opo, dinideklara ko po na lahat po ng gawain niya ni Risa Hontiveros scripted. No? Dinideklara ko. Alam niyo yung mga tao, madali lang po makilala eh. Ito po, pasensya na po kayo kung magyayabang tayo ng konti, no? Kami pong, ngayon lang po, pagbigyan nyo lang po ako, kami pong mga matatalino. Alam kagad namin kung yung tao may laman sa pagitan ng dalawang tenga. Ang patunay po na kayo ay matalino po. Yung tingin nyo lang, tingin nyo pa lang sa tao. Hindi po yan nakukuha na ganda ng tindig nito, matalino to. Hindi po kami nadadaan sa ganun. Kahit na anong itsura mong panlabas, kaya ka namin hubaran once na magsalita ka. No?
Yan, tapos na po yung pagyayabang ko. Pasensya na, yun lang po ang gusto kong sabihin. Kaya po yung mga nakaka-appreciate sa inyong lingkod, di po ba? Ay yung mga tao na hindi nakaka-appreciate kay Badong, alam niyo na kung anong level ng utak niyan. Nakita niyo naman po yung mga tunay na matatalino. Ngayon lang po, pagbigyan niyo lang ko 1 minute lang. Para lang po na kaya po naming ma-distinguish once na nagsasalita na yung mga tao. Kayo, marami sa inyo na-appreciate yung ginagawa ko rito. Kasi hindi po kahit bunginga ako, kahit naka-t-shirt lang lagi, no? Alam niyo na hindi sa itsura yan, eh, di ba? O ganun din po yung mga nagtataka yung marami bakit na kilala ko ng mga tao na bakit na-appreciate ako ng mga tao na mga mukhang matatalino. Pero yung mga tao na na alam niyo na nagtatali-talinuhan lang. 'Di ba? Hindi nila kayang i-appreciate. Ganun po kami. Tapos na po Balik na po ako sa dati na hindi pagbigyan niyo lang ako kahit one time lang. Kasi ganito po 'yan eh. Unang tindig pa lang po niya ni Risa Ontiveros, si Leni Robredo. Alam ko na po 'yan. Walang laman po yung sa pagitan ng dalawang tenga niyan. Alam niyo kung bakit? Ito kay Risa Ontiveros. Kalimutan na natin si Leni. Nadadaan lang po niyan sa script. Lahat po 'yan scripted. Bakit ko po nalaman ngayon? Bakit ko po napatunayan na hindi umubra yung script ni Risa Ontiveros? Alam niyo yung gagawin niya, no? Alam niyo yung gagawin. Ipapahiya niya si BP Sara. Akala niya hindi kayang sagutin ni BP Sara yung mga katanungan niya. Lahat ng posible. Ang pag-aaral po ng script, paano pag ganito ang sinagot? Ito ang banat mo. Paano pag ganito sinagot? Ito banat mo. Na-cover na nila eh. Ang banat ni BP Sara, wala dun sa script nila. Ang banat ni BP Sara, atake. Ang banat ni BP Sara, alam niyo po ang banat ni BP Sara, sa totoo lang, thank you very much muna kay Pam de la Cruz na nagbigay sa atin ng $5. Ang banat ni BP Sara, kontra-atake sa kanya. Ito ay ginagawa mo dahil pinopolitika mo yung budget hearing. Di ba? Tapos may atake pa. Ganyan po yan eh. Kaya po ng matatalinong tao yan na i-disregard kung ano yung tinatanong mo at atakehin kita. Kumbaga, sa debate po, kung sino yung nagdadala ng usapan, no? Kung sino yung may kakayahang magdala ng usapin, yun po ang mananalo sa isang debate. Lahat po yan debate sa mga matatalinong tao, simpleng diskusyon, no? Si BP Sara, nadala niya yung debate sa gusto niyang dalhin. Saan niya dinala? Ang lahat ng mga sinasabi mo ngayon ay pinopolitika mo yung budget, no? In-expose niya. Hindi naman tinatanong ni Risa Ontiveros yung mga sinabi niya, no? Yung sinabi ni Risa Ontiveros, in-expose siya ni BP Sara. Bakit ko nasabi na pinopolitika to? Eto sinabi mo to noong Akbayan Congress. Sinabi mo na hangga't nasa power ang Vice President, anak ni Digong, ay nakakatakot, may chance na bumalik. So, ikinawing, completely ignoring yung tanong ni Risa Ontiveros, ganun po kahenyo si BP Sara. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginawa ni BP Sara. Nagtatanong kunwari si Risa Ontiveros para itrap si BP Sara na lahat naman yung proyekto mo na yan, dapat hindi na binabudgetan. Ang script ni Risa Ontiveros, palutangin na redundant. Bakit pa tayo magbabudget kung mayroon na pong ginagawang ganyan? Halimbawa, yung sinasabi mo burial at medical. Meron na pong proyekto niyan yung gobyerno. Bakit ka pa kinakailangan separately budgetan? Ganyan po kabastos. Ganyan po yung script ni Risa Ontiveros. Ganyan niya po ipapahiya sana si BP Sara. Completely ignoring yung argumento ni Ontiveros. Papakita ko lang po sa inyo kung ano yung naganap kanina. Bakit napahiya ng 100 times si Ontiveros. Completely ignoring yung kanyang argument. Ang gusto niya pumasok si BP Sara dun sa trap eh. Lahat ng sagot ni BP Sara scripted na yan. May pambanat si Ontiveros. Matagal niya nang inaral yan. Pero lumabas si BP Sara doon sa argument niya. Ang sinabi niya, pinopolitika mo lang yung budget eh. Katunayan, ito yung sinabi mo sa Akbayan. Ang gusto mo, mawalan ako ng budget kasi pag may budget ako, babango ako sa tao,
naglilingkod, di ba? Kulang pa nga yung sinabi ni BP Sara eh. Kung ako nga yun, ano ba ang mali sa mga paggasta ko? Wala namang maganda po ang napatunayan doon. No? Hindi po nila na-atake si BP Sara na may kapalpakan sa paggastos. Ang atake po, kasi kung meron yan, naaral nila yan. At yan ang atakehin. Nagbayad kayo ng ganito sa ganito? Bakit ganun? Ang mahal, parang ganun, di ba? Pero ito po, ang ginawa po ni Ontiveros, dapat hindi ka pondohan. Usually, sa budget hearing, ganito po nangyayari. Hindi maayos. Ang conclusion dapat sa isang ahensya, hindi maayos yung paggastos mo. Dapat hindi ka nabigyan ng ganyang kalaking budget sa susunod. Yun yung mga sa budget hearing karaniwan eh. Kung gusto mong ipahiya yung tao na isinalang nyo sa budget hearing, titirahin mo yan sa paraan ng paggastos niya doon sa budget niya noong nakaraan. Meron na. Sasabihin ngayon ng mapapahiya mo siya kasi hindi ka naman maayos. Hindi naman maayos yung paggastos mo ng pera. Bakit ka namin bibigyan? Hindi kayang palabasin yun ni Ontiveros. Kaya ang ginawa niyang atake ganito. Yung mga project mo ba, doble-doble na yan eh. May project na yung gobyerno eh. Kaya dapat ka nang tanggalan. Kung mapapahiya niya si BP Sara, hindi naman pumasok dun eh. Alam na ni BP Sara yan eh. Kabisado na yung utak mo eh. Simple ka lang eh. Simple lang naman yung utak mo eh. Okay. So gumawa ng bagong argumento si BP Sara na hindi na siya yung natrap at lumabas yung tunay na ugali. Ano yung argumento ni BP Sara? Ang argumento ni BP Sara, kaya mo tinututulan yung budget ko kasi pinupolitika mo. Bakit mo pinupolitika? Takot ka na yung pag binadgetan pa ako, lalo akong sisikat. Takot ka, Ontiveros, pag binadgetan mo itong mga proyekto ko, makikita ng tao kung papaano magtrabaho yung may kapirasong budget. Kapiraso lang po yung budget na pinag-uusapan natin. Wala pang 2 araw yan ng flood control program ni Marcos. 2.2 billion? Magkano ba yung isang araw ng flood control program? 1.4 billion. 2 araw lang yan sa flood control program. Kasi natatakot kang budgetan hindi dahil sa magnanakaw si BP Sara. In-expose siya ni BP Sara na kaya ka natatakot budgetan ako kasi makikita ng tao na nagtatrabaho ko. Kasi nakikita ng tao na yung perang binigay nyo sa akin ay binabalik ko sa kanila. Kasi makikita ng tao na tapat kaming maglingkod. Kasi nakikita ng tao na kahit maliit lang ang budget ko, mas marami akong naitutulong dahil hindi ko binubulsa. Takot ka dahil mananalo ako sa 2028. Takot ka, pinupolitika mo, ayaw mo kung budgetan para sa ganun, maantala ang aking pagkapanalo. Doon dinala ni BP Sara yung argumento. Kaya lumabas po. Ano yung lumabas? Ha? Sabi, I don't like the attitude. Wala kaming pakialam sa attitude. Ikaw nga yung gusto mong ipahiya eh. Talking about attitude. Ha? Malumanay ka lang magsalita. Pero gusto mong ipahiya si BP Sara, ang Vice President ng Pilipinas. Ikaw pa nagsabi ng attitude. Pero ang pinakamalupit sa lahat ng expose, sinampal siya sa muka. Never naisip ng scriptwriter ni Risa Ontiveros, never nilang maiisip na si BP Sara ay isasampal sa pagmumukha niya yung panggagamit niya sa mga Duterte. Yung nakiusap siya dahil pangatlong beses na siyang matatalo. No? Nakiusap siya ng karagdagang boto. Nakiusap siya. Ngayon, pinapahamak mo, Risa Ontiveros. Yung chikibam. Bakit? Na-expose na kayo eh. Lahat ng pakikiusapan mo ngayon na mga mayor, na mga governor, no? Lahat ng kinakausap mo ngayon para suportahan yung chikibam. Ha? Nag-iisip na yan. Puta, malupit pala to. Tulungan mo na. No? Kahit tulungan mo tong Risa Ontiveros, tablado ka pag nanalo tong chikibam na to. Kaya walang boto lalo dyan sa chikibam mo. Okay. Hindi makapaniwala na shock si Risa Ontiveros nang in-expose kung gaano sila kawalang utang na loob sa mga Duterte. Siya mismo nakiusap, hindi niya madidinay. Ito, naglabasan po yung mga tweet mo noong 2016. Nilabas po ng mga Duterte. Ito ang sinabi ni Risa Ontiveros nung panahon na nanggagamit ka. Gusto mo ng boto. My heart goes out
to Inday Sara. Love, tight hug, Kabaro. Oh, yan yung tinweet mo. Ganyan kayo manggamit sa mga Duterte. Ano sabi ni BP Sara? Pagkapanalo, inatake si President Duterte. Siya po ang kauna-unahang umatake. Hindi po si Lenny. Si Lenny hay na hay pa. Panalo ako. Pagkapanalo ni Risa Ontiveros, umatake kagad. Okay na yan, Malu Ancheta. Kung ayaw mo rito, ano ka na kagad? Labas ka na kagad. Wala po akong pakialam. Sige, palalabasin na kita. Kung hindi nyo po na-appreciate itong ginagawa ko, no? At na magpo-promote po kayo rito na lumabas na tayo rito at manood tayo ng mga tweet ng kung sino. Ano lang ang pakiusap ko sa inyo? Mga fans po kayo ng mga big time na vlogger? Pwede po ba? Tiisin nyo naman yung sarili nyo. Huwag po kayong dumayo rito para kunin nyo yung mga viewer ulo. Hindi ko sila mga kalaban tong mga gusto nyong i-promote dito. Pwede naman siguro sa mga question and answer nyo na sabihin yan, di ba? Pag nagko-question and answer na tayo, tsaka kayo mag-promote ng ibang, meron ng ganun si ganun. Meron naka-live na si ganun. Iwanan natin tumatanda na to. Kasasabi ko lang, di ba? Kasasabi ko lang, hindi ako na-appreciate na mga may kakulangan dito. Kaya kung kulang po ang sa pagitan ng mga tenga nyo, konti lang talaga kami. Pero wag nyo ipamukha sa akin. Mga kakampi pa natin yung pinopromote nyo. Kung iba lang po yung prinote nyo, tinanggal ko na kayo. Okay. Alam nyo, galang nyo rin ako, no? Okay, mas magaling sila sa akin. Pero wag nyong habang ako ay nagdi-discuss naman. Simple lang naman, no? May tinweet na si ganun. Okay, tutuloy ko po. Ayon nga kay BP Sara, hindi ako plastic. Hindi po ako plastic. Ako nakikita ko rin na ganito si Attorney Trixie. Nakikita ko rin na ganito. Alam niyo po, kasi nagbubuhos po kami ng effort sa ginagawa namin. Inaral po namin to before, no? Kaya sana, alam ko supporter ko kayo Alam ko yung intention nyo, hindi ganun. Alam ko yung intention nyo, makatulong sa iba, di ba? Tama po yan. Pero, be courteous. Okay, cooking respetuhin yung host. Ganado kami ngayon pag 5 na ito ang pang 34. Hindi pa nga nabasa cooking back to topic. Thank you very much, Amik. Yung mga hindi ko na nababasa yung mga nagpakapi nga Meron na bang nagpakapi dyan na hindi ko nabasa? Ayan, dami na nila. RML, thank you very much sa 10, Qatar. Basa nga muna tayo ng mga naiwan natin. Amik, pang-4 na raw yata ni Amik. Ayun, meron tayong di nabasa. Basa muna tayo Francesca, thank you very much sa $199 na pangkape. Baka may hindi pa tayo na Okay. Okay. Punta na po tayo. Katunayan po na usually, Pamdila, thank you very much sa $2. Usually po, after ng mga may usapin sa Senado, ang gawain po niyan, kaya patunay po na si Risa Ontiveros, hindi umubra yung script niya na scripted yan. Usually, magpe-press ko niyan, no? Alam ko na yan si Risa Ontiveros magpe-press ko niyan after nung may ganyan sa Senado. Magpe-press ko niyan. 'Di ba? Sasabihin niya ron, eto, nakita naman natin, hindi na kinakailangan na magdoble-doble tayo ng budget. Kaya ko po hiniling na sana ay mapunta na lang yung budget sa mga line program ng ating pamahalaan. Total, yun yung hinanda niyang script. Kung siya ay magpe-press con. Alam na yan Simple lang naman yan kita niyo po, bakit hindi siya nag-press con? Bakit si BP Sara? Eto kasi lagi nilang sinasabi kay BP Sara, hindi naman kaya, ang kaya lang ni BP Sara scripted. Hindi naman kaya ni BP Sara pag tinatanong siya ng hindi scripted. Sino po ang scripted at hindi scripted ngayon? Di na-expose sila. Si BP Sara humarap sa mga reporter, pinag-usapan lahat ng gusto nyong itanong. Matagal na naming ramdam yan, kayang-kaya po ni BP Sara yan na sumagot sa mga katanungan. Nag-aawat lang siya dahil bahagi pa siya noon ng
unit team. Bahagi pa siya ng administrasyon. DepEd pa siya eh. 'Di ba? DepEd secretary pa siya. O ngayon, punta tayo sa in-expose na ni BP Sara tuluyan ang mga Marcoses. Yung katrayduran ng mga Marcoses. For the first time po to. Dinipay na po. Sabi ni BP Sara, mahaba, kinakailangang upuan. Pero maganda yung ginawa ni BP Sara, parang teleserye tayo. Inuunti-unti niyang ine-expose yung ito naman katrayduran. Una, in-expose niya, balikan lang natin, yung kawalan ng aksyon ng presidente sa mga sinabi niya, gusto niya maging katulong ang presidente. Di ba? Kawalan ng aksyon sa pag-expose niya sa mga maling ginagawa. Yung mga maling ginawa sa pagbabudget, paggastos ng budget. Ano po ang sinabi niya? No? In-expose ko, wala ako naging katulong. Walang tumulong sa akin, wala ako naging kakampi pala. In-expose niya yung maling paggastos. Hindi siya kinampihan. Bagkus na nawagan sila lahat. Alam nyo, ang pinakamalaki yung pagkakamali, narerendahan nyo pa si BP Sara. Di ba? Narerendahan nyo si BP Sara nung panahon na siya ay DepEd secretary pa. Hindi siya magsasalita ng against eh. Bakit? Bahagi siya eh. Alam niya kung paano maging leader. Thank you very much muna kay Ditz to 2011. Mabuhay ang Duterte. They truly love the Philippines and the people. Maraming salamat po sa $4.99 na pangkape. $4.99. Okay. Si BP Sara, tapos nanawagan kayo ng mag-resign ka na. Alam niyo kung ano lang yung bakit sila nananawagan? Kasi wala kang ginagawa habang binabanatan ng pamilya mo si President Marcos. Ayon nga sa kasabihan, no? Be careful what you wish for. It may come true. Bahala na kayo. Mas maganda kasi sa English eh, di ba? Mag-ingat ka sa wish mo, baka magkatotoo. O yun, nung nag-resign, hindi nyo na kayang rendahan, hindi nyo na kayang awatin. Lahat ng mga expose ni Guban, expose ng kung sino-sino, expose, tinabunan yan doon sa hearing at afterwards na ano na naman ngayon, sino na naman laman. Nakakahiya na po ngayong itapat yung expose ni Guban. Di po ba? Kung kayo po, dyaryo, ang dami pong ginawa ng Senate hearing na to. Una, pinatay niya lahat ng mga nagmamarunong na, yung pinatay niya yung issue sa paninira sa mga Duterte. Isang shot, pak! Lahat to politically motivated. Napaliwanag po lahat sa expose. In-expose niya si Risa Ontiveros. At the same time, in-expose niya, inaawat mo kung magkaroon ng budget. Politically motivated lahat yan. Eh ano pang, ang kakapal naman ng hiya ng press kung isisingit pa sila Guban, isisingit pa yung mga nagmamarakul yung mga congressman na hindi naman kilala, yung mga young guns kuno na mga congressman na hindi naman kilala. May isisingit pa ba nila yung pagbira nila kay BP Sara? Wala na. Tinabunan na lahat yung pwede nila maging issue. Napakababaw na ng issue na yan. Bahagi yan lahat ng paninira sa mga Duterte. Ganun po, makikita yan ng mga Pilipino. Lahat ng ginagawa, wala na yan. Guban-guban, yung mga young guns na yan. Expose namin. Kasi meron silang budget noon pa, 51 billion. Expose namin. Kasi EJK, walang katapos ang EJK. Wala na po lahat yan. Pag pinag-usapan pa yan ng press, ano yan? Balita pa ba yan? Binaon ni BP Sara sa unang banat lahat ng atake sa kanila. Kailangan yung gumawa na uli ng bago. Kasi durog na yan. Tinabunan na yan. Kung kaya nyo uli, ano nyo uli si Guba, may bago na naman po akong expose. May narinig pa ako. Bukod dun sa nauna kong narinig, may narinig na naman ako, wala na yan. Iba na pinag-uusapan ngayon. Yung katrayduran na ng mga Marcos. Ang tindi po nito, sabi ni BP Sara, hindi na po nangimi si BP Sara na sabihin niya to. Lumapit sa kanya ang mga Marcos. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao and Visayas. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity. Pinamukha sa inyo. No?
Yung pakiusap ninyo, dati vague lang eh. Parang sinasabi lang nakiusap. Okay, pati pagtakas ni Mayor nag-alis go, natabunan. Thank you very much, Amik, sa pa-triple, pa-quadruple, panlimang pagkakataon. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao at Visayas. Yan po ang sinabi sa kanya ng mga Marcos. Bakit siya pagbigyan lang ba mga Marcos? Hindi. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Diyan sa threat, alam nyo, sa totoo lang, yun yung kinatatakot natin, di ba? Subukan nyo, ganun yung mga pronouncement natin na nagmamatapang tayo. Subukan nyo na impeach si BP Sara. Hindi na kami mananahimik, etc. Dati ka namang hindi nananahimik. Ha? Dati ka namang hindi nananahimik. Badong, ano ba pagkakaiba ng pagtahimik mo? Siyempre, tapang-tapangan lang tayo nun para baka sakaling maawat sila. Pero alam nyo po, ang impeachment kay BP Sara, wala na eh. Alam nyo, mas gusto nga namin impeach nyo sa BP Sara na rin. Alam nyo kung bakit? Kasi ma-expose kayo lalo katulad ng panawagan yung baka magulat kayo sa makakapag-all out na talaga si BP Sara ng atake na lang. Hindi na siya Vice President, aatake na lang siya. Kung sino man ang ilagay niyong Vice President, yari. Lalo na kung si Martin ang ilalagay niyo. Di ba? Okay. Ito po ang reaksyon ni BP Sara dito sa impeachment. Itutuloy natin, nauna lang natin sabihin. Ibig sabihin, yung mga Marcos, desidido na makabalik sa kapangyarihan. Marirealize nyo naman yan eh. Kasi 2016, dinikit na nila si BBM, dinikit na nila kay Pangulong Duterte. Parang ang buong akala mo na si BBM talaga ay Duterte. May mga nakasomblero pa na Duterte legacy. Halatang halata eh, no? Yung panggagamit nila pagdedikit. Katunayan lahat ng vlogger nila. Akala ko hindi naman kilala yung mga vlogger na yan. No? Hindi ko naman kilala yan lahat. Dito na kami nagkakakilan-kilalan. No? Okay. Akala ko nga, Duterte talaga sila. So talagang Duterte yung pinopromote ng pati ng mga vlogger niya. No? Kaya talagang wala pong mula 2016 dinikit talaga nila. Nasa forma sila na gagamitin nila si Pangulong Duterte para makabalik sa kapangyarihan. Kaya po doon yung panliligaw nila kay BP Sara. Yan ang hindi kayang itanggi ng mga, kasi kung itatanggi nyo na niligawan ng Marcos si BP Sara, hindi lang po kayo simpleng na manggagamit, sinungaling pa kayo. No, yung sinasabi nyo ngayon na si Marcos ang nagpanalo sa kanya. Ayan sinabi hindi kami mananalo sa Visayas at Mindanao kung hindi mo kami tutulungan. Sa usapin ng impeachment, yan yung pinalalabas nyo, no? Dati natatakot tayo baka impeach. Ngayon wala na rin tayong takot kahit po impeach na, no? Ito po, sabi ni BP Sara, kapag paalisin nila ako dito o impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman ginustong tumakbo presidente. Hindi ko naman ginustong tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangang nagkaroon din siya ng ng afterthought nung katatanggi niya at kaliligaw ng mga to. Sabi sa inyo hindi po pwedeng umayon si BP Sara na ganito ang usapan. Ganito kasi pinalalabas ng mga BBM vloggers unity, nanalo na sila. Di kanya-kanya na. Tamo, ugali. Hindi po ganun. Tinitiyak ko na may pinangako kay BP Sara. Mapapaano mo yan na ganito? Takbo ka sa amin. Unit team tayo. Kahit mas malakas ka kung tatakbo kang presidente, mag-vice president ka na lang. Para pag nanalo na tayo, tatanggalin, tatablahin ka na namin. Hindi po ganun yun. Meron po silang pinag-usapan nun. Eto na po, nilalantad na po ni BP Sara. Ang pinag-usapan po nila, yung kanila pong commitment, unity and continuity. Dahil marami pong mga big ticket project si Pangulong Duterte sa Mindanao, Visayas at Luzon. Yun yung pagkakano niya kasi marami sa Mindanao Baka mabitin, no? Yun po ang dahilan ng pag-unity. Yung panawagan na unity and continuity. Tuloy natin. I-continue natin ang pagbabasa. At naisip ko at that time, if I am Vice President, naging practical siya matututukan ko yung mga proyekto na iyon na wala na rin lahat ngayon.
dahil unappropriated na silang lahat. Wala na po yung continuity na big project na gusto niyang tutukan, lalo na sa Mindanao, Visayas at Luzon. Kasi At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!